Guys, nagbabalik naman po ako dito sa tirahan po ng ating mga kaibigang Dwindi, no? Si Shoto, nag-usap po kami kasi po ang nagpakain ako ng paabo kanina. Sabi po niya, meron po daw siya ipaabot tungkol po ito sa kaguluhan sa World War III. Kasi meron po silang nakikita na delikado, na sobrang ano talaga ito, no? Na sobrang alalang-alala po talaga kapag nangyayari po ito. Meron po siyang ipapabot sa atin tungkol po ito sa kaguluhan po doon sa Israel at saka sa Lebanon, no? Kasi po sabi po ni Sir Joey, grabe, sobrang tapang talaga yung Iran, no? Ayaw po talaga magpatalo, grabe, wala po talagang makapagpipigil sa kanila. Ang delikado lang po dito, sabi ni Sir, na kung sa tuwing hindi po sira yung site po ng Iran kung saan nakapisto yung nuclear, no? Kasi po inihanda na po talaga ng Iran dito na magsimula talaga ang madugong labanan, guys. Kampi-kampihan na daw. Kaya dito po ako ngayon po kay kaibigan Dwindi Shoto, dahil po ay meron po siyang ipapabot at nakikita po niya. Ano po? Yan po. Sabi po ni kaibigan, guys, wala po din silang kakayahan na pigilan yan, no? Kasi grabe, masakit po talaga isipin, guys, na madadamay po lahat ng mga tao dito sa mundo, no? Magdanas po ng kagagawan lang po ng tao. Kasi kapag naisulat po talaga sa Bible daw, yun po talaga yung mga mangyayari. Kaya kaibigan, salamat po, guys, kung hindi po ito daw mangyayari, yung ganitong kagubot. Hindi ko lang masyadong ano sa Tagalog, guys, kasi minsan po ay nalilito tayo sa Tagalog, no? Kaguluhan, kagubot pa ang Bisaya, kaguluhan daw, guys. Kapag matapos po yung kaguluhan, yung magdanas po lahat yung buong mundo, ibig sabihin yan, ang papalit yung katahimikan, kaibigan. Kung sino man po daw yung gumawa ng kabutihan, ay siyang parangalan. Sino po yung magbibigay po ng parangalan po? Wow. Sana ganyan po tayong lahat, no? Ayaw po talaga, no, ng Diyos na ang tao maparusahan. Gusto po niya talaga madala sa banal na paraiso, guys. Oo. Ngayon po, kaibigan, meron po pala kayong nakikita ngayon na di po maganda. Dapat po daw, guys, maghanda na tayo hanggat hindi pa huli at hindi pa dumating po yung kaguluhan, hindi pa naiputok yung nuclear. Kasi po hinahanda na talaga, guys, no? Yun na lang po ang hinihintay. Kaya yung Israel ay gusto na po nila talaga na maano yung yung nuclear na yan, no? Masira para po ay walang mangyayaring kampi-kampihan po ng mga iba't ibang bansa ngayon. Kasi delikado. Kasi po sa totoo lang, kanina nag-usap kami ni Shoto, gusto ko lang balikan, Shoto, pwede ba natin maipaabot na lang ito? Yun, guys, napakaganda. Sana po mapansin po ng gobyerno nung makita ito yung pinapaabot ng aming kaibigang Dwindi. Alam mo, guys, tayo ang protektado, no? Yung Pilipinas protektado po ng Diyos. Kasi po tayo na lang ang inaasahan po dito. Grabe, napaka ganda po yung ipinapaabot ni Shoto, guys. Alam mo, guys, hindi ako makapaniwala ito ang mapaabot po sa atin ngayon. May pag-asa pa rin tayo. Sabi po niya, guys, kung magkakagulo po yung ibang bansa, no, tayo ay may puruhan na maisipte at protektado tayo. Ang problema lang, kung makikialam yung gobyerno natin, yung presidente natin dito, kung makikialam sa gulo, kung magpapagamit po sila sa ibang bansa, kung dito gagamitin po sa ibang bansa yung mga ginagamit po nila ng mga pangpalakasan po na gamit, tulad po ng mga missile, nuclear, kung dito po
ilalagay, ipwisto yung ganyan, lalo na po yung Amerika, kasi po dito sa atin yan eh. Sobra dadamay tayo, no, sa kaguluhan. Pero kung hindi tayo makikialam, sabi po ni kaibigan, protektado tayo sa anumang kaguluhan. Kaya sana po huwag po kayo magpagamit sa ibang bansa. Sabi po ni Siyuto, nanawagan po si Siyuto para po ay yung mga tao dito sa Pilipinas maingatan at hindi po, no, tayo matulad po sa ibang bansa na 1 year na po ang kaguluhan, wala po tigil na yung gulo. Sana po ay mapansin po ng mga gobyerno yung video ito, kasi ang duwindi nagpaabot. Kasi po huwag po kayo nang makikialam doon, kasi protektado tayo dito. Oo, kasi po ito po yung inaasahan po ng Panginoon, na tayo po ang makatugon po sa mga pagsunod sa kautusan nila. Kasi mahirap po talaga kung makikialam ka, kasi makisawsaw ka, tapos madadamay ka talaga. Kung magpagamit ka sa ibang lahi, madadamay po tayo. Pero kung dili guys, mayroon talagang pag-asa. Kaya ito po talaga yung ipinapaabot ni kaibigan. Kaibigan, kung mangyayari man talaga na hindi ba iwasan na magamit po yung ano natin, kasi oo, tama. Di ba guys, nung ipinapaabot ni kaibigan na Dwindilin no, sinabi po niya yung China ay okay lang po, no, okay lang po sa atin ngayon, no. Basta ang nakikita po dito, ang di na maganda dito yung medyo yung Korea ba, medyo magulo o may pagka-traitor din. Kaya sana po na wag lang po tayong tama po yung ginagawa po ng ating bansa na hindi po natin kalabit ang idila ito idalo kung usa man ang China, no, at yung kanang tawag kanang ginugulo po nila yung karagatan. Pabayaan natin, no. Hindi natin yan nahabulin, kasi po hindi naman natin yan madadala, hindi naman yan maubos yung isda dyan, hindi naman madadala po natin sa pag tayo ay nawala dito sa mundo. Makakain pa rin tayo ng isda. Oo, yun po, para walang kaguluhan. Tama po yung ginawa po sa iba, no, kahit naputulan po ng daliri, hindi pa rin sila nagsukli. Kaya tingnan mo, kung nagsukli sila, yun, isa tayo doon sa katulad po sa iba, magkakagulo. Buti na lang, tama po yung ginawa ninyo. Kaya tayo guys, may pag-asa pa tayo dito na protektado tayo dito sa Pilipinas. No, ito po yung hinulaan na malayong tawag dito, malayong silanganan. Basta pasisira kayo guys, hindi ako nagbabasa po ng mga yun lang po ang ipinapaabot po ng kaibigan po natin. Kasi medyo naiyak ako guys, kasi may puruhan pala tayo na peaceful yung Pilipinas. Basta hindi lang tayo magpapagamit at hindi po tayo magkampi-kampi po sa iba. Maraming salamat kaibigan Siyuto.